Binabantayang isa ng ganap na tropical depression na si 99W, inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali o bandang hapon. Posible rin na maging mas malakas sa bagyo ito pagdating po ng mga huling 2 o 3 araw ng May 2026. Hanggang saan ba ang aabuti nito? Tatalakayin natin. Southwesterly surface wind flow o southwesterlies ay nahahatak na ng bagyong si 99W na nagbubunsod ngayon ng malawakang pag-ulan sa most southern sections ng Mindanao at Palawan area. Bahagi ng equatorial trough na nagpapaulan ngayon kasama na ang Indonesian Peninsula umiiral ngayong araw. Nalalabi ng South Luzon hanggang North Luzon, patuloy na magiging katamtaman sa ilang bahagi ng Southeastern Luzon, pero maaraw at malinsangan pa rin na tuloy-tuloy ang iiral kasama ang Metro Manila at extreme Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:12 na o alas 11:13 na ng magtatanghaling tapat. Bukod sa mas maalinsangan pa rin ang iiral sa Metro Manila at ilang bahagi ng extreme North Luzon, maging sa Central Luzon na grabe pa rin ang magiging alinsangan natin. At unang-una sa lahat ang ating lightning detection system. Kung titingnan natin, walang gaanong lightning strikes ang nadetect ng aking lightning detection system. At pero patuloy pa rin ang pulsing ng ating lightning detector. Ayan, tuloy-tuloy pa rin na may nadetect, although malayo masyado ang range ng mga nadetect niya. So walang masyadong exact calculation sa ngayon. Pero malino naman mula sa pinakamapa na ating ginagamit, halos walang gaano sa atin sa Pilipinas. Pero inaasa natin na ang most o Palawan area at west portion sa Visayas at Mindanao o Southern Mindanao, mas makakaranas kayo dyan ng malawakang pag-ulan. Mataas po yung water vapor ninyo dyan at sa nahahatak nga po na southwesterly trade wind o yung tinatawag nga po ni Pag-asa. Sa version nila na tinaguri ang southwesterly surface wind flow naman. Isa lang po yun kay southwesterly surface wind flow, pinahaba lang, pero sa ating version naman o internationally, southwesterlies lamang po yan. Hanging kanluranan ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, ang gagaling po dito sa timog kanluran, mostly ang direksyon ng hangin, mga ganyan, puro ganyan po. Yan. Kasama na yung ating nahahatak na nahabagat, lahat ng hangin na nanggagaling sa timog kanluran, ayan, yan po yung tinatawag na southwesterly trade winds o yung southwesterly surface wind flow. Yan. So malinaw po yun mga folks para hindi po tayo malitong mga folks ha. At makita natin sa lightning detection, although walang gaano tayong nakikitaan dito na mga pagkulog at pagkilat, pero kung titingnan natin sa pinaka-Doppler radar imagery natin, latest na Doppler radar imagery, tayo natin mag-load, syempre dahil malalaki yung mga frames. Mula sa CMS sa Doppler, walang masyadong water vapor tayo nakikitaan. Sa Mega Manila, ganun din sa pinaka-latest natin na Doppler radar imagery. Yan. May mga ilang water vapor, kaya lang maninipis lamang yung water vapor. Ganun din sa may bandang kanluran ng Visayas, pero at least dito nagkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain na nag-accumulate dito sa bandang Panay Island at Cebu area. Base na rin sa Doppler radar range. Ayan. Latest yan dahil sumasabay yan sa aktong oras ng ating animation frames po yan. So yun po, sumasabay yan. Ibig sabihin latest po yung ating Doppler courtesy sa data feed ni Pag-asa. Nakataas ang rainfall advisory sa Mindanao pa rin. Well, obviously, nakatagal yan. 2 to 3 hours pa rin. Kasama na ang buong Zamboanga Peninsula. So, mapanorte man yan o sur, Tawi-Tawi. Yan. Kasama na ilang bahagi ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Zamboanga Sibugay. Yan. Agusan del Norte. Yan. Within 2 to 3 hours po yan ang nakataas po na forecast ayon dito sa ating data feed. At ilang bahagi ng Sibugay, so mula Tulusan na yan hanggang Buug. Ayan, ilang bahagi ng Davao Occidental kasama ng Sarangani dyan. Sa Surigao del Sur naman ang Tagbina hanggang Tago.
Yan. Sa iba pang area, kagaya na naman ng Bukidnon, kasama na ang Talakag dyan, Buungon hanggang dito sa Libona, Manolo hanggang Sumilaw at Maramag. Sa Maguindanao del Sur naman, kasama na ang Talayan, Datu, Minbag o Gindulungan. Yan, kasama po yan. Kabilang na ang Kidapawan sa North Cotabato, Digos sa Davao del Sur, at dyan sa bandang Magsaysay hanggang Alibihid o Opol sa Misamis Oriental po. So, halos sa marami pong area sa Mindanao ang karamihan uulanin bandang kanluran po yan. So makikita po yan sa ating hydrological and rainfall and monitoring and forecast. Makikita natin dito yung actual na areas na uulanin. Ayan po. Kalat-kalat siya. Pero most of western sections ng Mindanao ang mas uulanin dahil nandyan po na-i-influence yung daloy ng ating southwesterly southwest wind flow. So nakataas po yung rainfall dyan ha. And most concentration nga po dito sa bahagi nga po, apektadong lugar dito sa bahagi nga po ng Lanao del Sur, ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, yan. Zamboanga City, kasama na po yung Zamboanga City dyan. So nakataas po yan mga folks. Nakataas naman ang thunderstorm advisory sa Visayas area, kabilang na ang aasahang heavy rain showers daw sa may banang Antique hanggang Capiz ha. Kasama na ang Guimaras at Negros Occidental. 1 to 2 hours po ang forecast niyan ngayong araw. So ingat po kung magkaroon ng mga pagkulog at pagkilat. Typically mga bandang hapon na po yan aasahan na mararamdaman po. Nagkaroon din ng pag-ulan dito sa Caloocan, kaya lang medyo tipid pa, pero madalas mga bandang gabi inulan po kami sa Caloocan. Pero napaka light rain showers o drizzle rain lamang. Sa ating current conditions overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin tayo at makikita natin sa ating live CCTV na tuloy-tuloy pa rin ang grabing gloomy pero maaraw at paalinsangan pa rin, tuloy-tuloy po yan dahil umiiral pa rin yung ating easterly trade wind dyan sa hilagang silangan ng Nuevo Luzon at dumadalo yun sa may bandang Metro Manila, yung daloy ng easterly pa rin. Despite na mayroon tayong binabantayan na nabagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa masyado apektado ang bandang Hilaga na kung saan mayroon pang umiiral na hot, dry na paligid o yung parang subtropical ridge sa bandang northeastern part ng Luzon. Sa lowest sa presyo na natala na weather station kaninang 3:17 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.5 degrees Celsius at kahapon, mataas pero hindi kagaya ng isang araw, nasa 35.9 degrees Celsius lamang ang naging record namin pero mataas pa rin yan at napakainit pa rin yan kahapon yan ng hapon at 2:16 PM. Meaning, grabe pa rin ang heat index sa amin sa Caloocan since kahapon, 54.4 degrees Celsius ang aming pinakamainit na heat index. So dahil mataas pa rin ang heat index natin, tingnan naman natin sa magiging forecast. As of 10:32 AM, nasa 50.5 degrees Celsius ang aming instrumentation reading na namin sa Caloocan. Kung computed naman, kung gusto nyo malaman yung pinaka-computed na heat index, pwede nyo pa rin makita yan dito sa ating PIM Weather Station, all-time records. Select nyo lamang yung heat index, makikita nyo po yung computed heat index report. So ngayong kahapon, ang pinaka-highest namin, 45.3 degrees Celsius po yung aming init pandama. So baka ngayong araw, since nasa 50, malamang nasa around 46 and 45 degrees Celsius po yan aming heat index. Napakainit pa rin yan mga folks, hindi pa rin biro yan, ganyang katindi ang init pandama. Samantala naman sa atin namang magiging heat index forecast nga pala, yan, nakalimutan natin. Balik tayo sa pinaka heat index muli. So sa amin sa Caloocan, 50.5 degrees Celsius na, very danger. Sa forecast ay 45 degrees Celsius ang ine-expect natin na magiging highest heat index as of 11 o'clock. Pero sa maghapon, hanggang 47 degrees Celsius daw ang pinakamataas na aabutin namin sa Caloocan. Mukhang mangyayari nga po yan, between 45 to 47 degrees Celsius, kagaya ng isang araw. So grabe pa rin ang magiging heat danger natin dito sa Caloocan. So asahan natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kay Pag-asa naman kahapon sa kanilang init factor, makikita natin, i-zoom in natin ng konti. So grabe din ang naging heat index nila sa record ni Pag-asa kahapon, May 26. So tingnan natin kung ano yung mga pinakamataas, kung mayroon bang recorded ng 48 degrees Celsius kagaya sa Cavite nung isang araw. So far mukhang 47 degrees Celsius ang nangunguna sa may pinakamataas, ang Dagupan City sa Pangasinan. Ang Tuguegarao City sa Cagayan, 47 degrees Celsius din. Yan. Pangatlo ang Sangley Point, Cavite pa rin. Nangunguna pa rin sa pinakagrabing init
ang heat index sa kanila. So mayroon na tayong tatlong may 47 degrees Celsius, and then sumunod na po yung tigpo 46 degrees Celsius, kasama na ang Gian Itsen Samar, kasama na ang, tingnan natin yung ibang may 46, ayan, Tau Kamiling Tarlac, ayan, 46 degrees Celsius din ang naitala sa kanila. Sa Kasigunan Aurora, 46 degrees Celsius din, yan, so yan po, 46 degrees Celsius. So lumalabas, halos pumapangatlo lamang kami sa Caloocan kung susundin natin yung computed heat index forecast. Nasa around 45.3 degrees Celsius lang kami. Pero kung instrumentation reading ang pag-uusapan, pareho kami ni Pag-asa, meron kaming parehong instrumentation reading. Yan, tingnan agad natin. Mula sa pinaka heat index monitoring system, mula sa automatic weather station ni Pag-asa, ang highest heat index so far ay ang Dayet Camarines Norte, except sila Trinidad at Romblon, sira po ang kanilang weather station. So si Dayet Camarines Norte po ang may pinakamataas na 48 degrees Celsius, yung instrumentation reading nila ngayon. Highest heat index po yan, at highest air temperature naman ang bandang Dayet Camarines Norte na may halos 38 degrees Celsius ang kanilang outside air temperature as of 9 o'clock. So yung current ngayon, current highest air temperature so far ang Tuguegarao, Cagayan na may 36.98 o halos 37 degrees Celsius po yan sa Tuguegarao. Ang pangalawa lamang ang Dayet Camarines Norte. At sa current heat index ay nangunguna ang Dayet Camarines Norte na may 47 degrees Celsius po. Yan po yung instrumentation reading ng automatic weather station mula sa data feed ni Pag-asa. So yan po yung pinaka data feed. So malinaw yan mga folks. Pwede nyo makita yan. At sa atin namang heat index forecast nationwide, yung mga selected areas lang, kung gusto nyo malaman, punta lang kayo sa aking website at makikita nyo po lahat ng ating mga area ninyo na gusto malaman. Hindi natin pinopost ng buong heat index dahil sobrang laki po ng file. Mabigat masyado kung lahat yan ilo-load sa isang web page. So kung gagamit kayo nung kay Pag-asa, yung heat map, so heat index map, sobrang lag, sobrang bigat. Dapat hindi na lang nila in-expose yung buong area. I-click, dapat clickable na lang sa mga gustong malaman. Kagaya na lamang na ating ginagamit para mas magaan siya kahit sa mobile phones. Hindi siya masyado recommended kapag ganun kabigat. Mahirap i-load sa cellphone, lalo na't gumagamit lang tayo ng data. Sa Tuguegarao area, so far, ang pinaka-highest heat index so far nila ay 46.6 degrees Celsius. So, napakadelikado pa rin. Grabe ang init sa kanila. Pero sa maghapon, papalo pa raw yan hanggang 50 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, grabe ang init. Grabe talaga ang init sa bandang Tuguegarao ngayon. At sa bahagi naman ng Santiago Isabela ay 46 degrees, 45.3 degrees Celsius. Ang kanilang exact heat danger, aabot pa raw ito ng hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So, grabe din ang taas. So, since pareho din mataas sa may bandang Santiago Isabela, diretso agad tayo sa may bandang Dagupan, Pangasinan. Well, asahan na natin, grabe rin ang taas ng kanilang heat index. Forecast ay 47 degrees Celsius as of 11 o'clock. Pero sa maghapon, aabot daw ito hanggang 49 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, iwasan pa rin magbilad mga folks. Hindi pa rin talaga maganda ang ating temperatura sa Luzon. At sa Central Luzon sa Tarlac, 45 degrees Celsius at papalo ito hanggang 48 degrees Celsius naman mamayang alas 2 ng hapon. Sa bandang Batangas City naman, ang heat index sa inyo, grabe rin, 45 degrees Celsius at sa maghapon, aabot ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman ay nasa 41 degrees Celsius, so mukhang medyo maulap siguro sa inyo, so mahagyang mababa, although danger extreme caution pa rin yan. At 41 degrees Celsius at aabot na hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 12, actually alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. At sa Palawan, since mukhang inuulan-ulan tayo ngayon at may mga malawakang pag-ulan, pero mapapansin natin mataas pa rin ang inyong init pandama, 39 degrees Celsius at papalo hanggang 40 degrees Celsius. Pero at least medyo manageable ang inyong heat index despite na extreme caution yan. Sa bahagi naman ng Cebu, sa Central Visayas, ay ang inyong heat index mataas, 42 degrees Celsius. Mukhang yan ay pinakamataas ninyo sa maghapon. So, medyo mainit pa rin yan mga folks, despite na nakakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkidlat dyan sa maghapon.
At sa bahagi naman ng Mindanao, check natin ang Davao City kung mababa. Well, mukhang mababa naman ang kanilang heat index, although extreme caution pa rin po ito na 38 degrees Celsius ang pinaka-highest nila sa maghapon. So, very obviously, mababa sa bandang Zamboanga Peninsula dahil kasalukuyan sila ngayong nakakaranas ng heavy rain shower dahil sa southwesterly surface wind flow o southwesterly winds. Pero kung itatabi naman natin sa PH extremes in past 24 hours, number 1 pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na outside air temperature na 40.8 degrees Celsius at sa Baguio City naman na natiling almost stationary sila na lowest of 18.4 degrees Celsius. At sa bandang Inulan naman, ang Cuyo sa may bandang Palawan, nakatotal sila na 12 mm total rainfall sa amin sa Caloocan. Since kahapon, kung titingnan natin, halos 0.9 mm lamang ang nung isang araw o within 7 days. Wala kaming pag-ulan kahapon pero kanina mayroon kaming 0.6 mm na light drizzle rain mula pa kagabi o bago hating gabi. Yan, mga hanggang alas 2 ng madaling araw yan. So napaka-light drizzle lang, tipid-tipid pa ang ulan sa amin sa Caloocan. Sa sustained wind naman ng Zamboanga Peninsula na may 14.4 km per hour, average sustained wind sa amin ay 10.8 km per hour lamang ang aming sustained wind. So mas mataas pa rin sa miban ng Zamboanga. So nagkaroon kami ng medyo windy kahapon mga folks. At sa atin namang outside humidity ay katamtaman tayo 70%. Bumaba ito ng 8% since last hour. Alanganin tayo ha, pero 1,008 hectopascals tayo and steady ito since last hour. Hindi pa rin maganda ang ating air quality, moderate at 89 index o 33.67 micrograms per cubic meter. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sobra-sobra o madalas na po ang ating air pollution na naman dahil sa heat thermal inversion na nagaganap pa rin, lalo na't ganito kainit. Sa ating sea level, by high tide and low tide, minimum nasa moderate tayo na high tide and low tide, nasa pagitan. So may mahigit 2 hour pa para mag low tide. So medyo minimal pa ang ating sea level. Although hindi naman ganon kataasan ang sea level, double check natin using almanac. Yan. Makikita po natin ngayong araw hanggang 0.8 meters lang ang pinakamataas kaninang 7:45 AM. So, pa-low tide pa lamang po at susunod na high tide bukas hanggang 0.9 po. So, halos mahigit 1.1 lamang o hanggang 1.1 hanggang Friday ang pinakamataas until this weekend. Hanggang 1.1 meters po ang taas ng ating alon. So, double check natin kung mataas po ang ating alon dahil lumalakas na po yung ating southwesterly surface wind flow o nahahatak na monsoon trough nitong C99W. So, double check natin kung lumalakas na rin yung ating sea level, yung sea swelling, yan, yung ating alon. Mula sa pinaka-significant wave height natin, mapapansin natin, halos hindi ramdam yung alon, pero unti-unti lumataas na po yung swelling lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Usually dito sa miban ng katimugang bahagi ng Mindanao, ang medyo malakas ang alon dahil mababa pa po ang hatak dito sa southwesterly surface wind flow. Pero sa mga susunod na araw, base dito sa forecast, extension, inaasang sa mga susunod o this coming weekend, lalakas na po yung mga alon natin dyan sa silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. So paghandaan po mga folks, lalo na sa darating na weekend, ay inaasahan talaga natin na palalakasin ito ang habagat dito sa timog kanluran ng bandang timog kanluran ng Visayas at Mindanao. Palalakasin niya ng habagat at magkakaroon niya ng mas malawakan na naman na pag-ulan. So sa mga taga Southwestern Visayas at Mindanao, medyo ready na po kayo nitong darating na weekend. Bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility, asahan ninyo na makaramdam kayo ng grabing malawakang ulan na dahil sa southwesterly inflow o monsoon trough na developing mula kay 99W. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:20 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, nasa 83% illuminated na po. Mamayang hapon pa po ito magmo-moonrise sa mga 2:59 PM at bukas na ng madaling araw at 2:52 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Wednesday and Thursday, well, very expected natin na magkakaroon tayo ng maulap ng panahon sa maghapon at localized thunderstorms daw na naglalaro 45 to 50% chance na tayo ay uulanin. Well, sana naman pumasok po. Bukas ang Thursday, ganon din, partly cloudy sa umaga at asahan naman daw ang localized thunderstorms naman pagdating po ng mga bandang hapon po. Pero mas mataas ang chance ng pag-ulan daw bukas ang Huwebes, 90% ang chance daw. Yan.
Highest sa lowest sa presyo expected maglalaro between 34 to 35 degrees Celsius hanggang bukas ng Thursday, and lowest na presyo expected ay 27 to 29 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, patuloy ang southwesterly wind flow na nakaapekto sa Palawan at western section nga po ng Mindanao, very obvious naman. At dahil nga po sa monsoon trough ng tropical depression na si 99W. So ganun na rin ang declarations ni Pag-asa. Magiging makulimlim at maulan na ba tayo this weekend habang umaangat itong bagyong ito pahilagang kanluran? Base sa ating short-term weather forecast, starting Friday, inasa natin na magiging maulan daw tayo. Ayan, 100% rain. Well, sana naman. Hanggang Sabado, hanggang Linggo daw po yan, makaapekto. Well, pinakita ko sa inyo forecast ng tropical cyclone strike probability upon entering sa Philippine Area of Responsibility. Mukhang mag-e-enhance po yung ating habagat dito sa timog kanluran ng bansa. Mag-accumulate daw ng water vapor at posibleng ulanin tayo kasama ang Metro Manila. Well, titingnan natin sa susunod na mga forecast. Unahin muna natin ang lagay ng ating satellite imagery mula sa himawari ng Japan Meteorological Agency. Makikita natin ang hatak sa monsoon trough extending ng southwesterly surface wind flow patungo dito sa direksyon na ngayon ay si Tropical Depression 99W. At itong monsoon trough na ito nagdudulot nga ng malawak ang pag-ulan dito sa bandang timog kanluran ng bansa, especially Mindanao, western portion sa Visayas at Palawan area. Nakakaranas ng mga moderate to heavy rain showers ang halos buong Palawan area mula Cuyo na yan pababa ng Puerto Princesa hanggang Kalayaan Group of Islands. Sa western portion sa ng Visayas, inaasahan na maulap at kalat-kalat ang pag-ulan. Ang bahagi nga po ng Negros Oriental at Occidental, pero bandang south po ito, kasama na ang Sipalay, Hinabotan, Basay, Bayawan, kasama na ang Siquijor area at Dumaguete. Yan. Ilang bahagi sa may bandang norte, kabilang na ang Bacolod at San Carlos, magiging partly tumusikaw di tayo, pero at least medyo hot humid na panahon ang umiiral. Ganon din sa bandang Cebu at Bohol na makakaranas ng katamtamang panahon, partly to sa musikaw di tayo. Asahan din ang mga localized nando sa bandang hapon. Hanggang dyan na yan sa bandang Panay Island na kasalukuyang medyo maulap din at nakakaranas ng mga kalat-kalat na mahina't katamtamang pagulan. Kabilang na ang San Jose de Buena Vista, pababa na yan ng Ani at Tobias Fournier. Kabilang na ang bandang Iloilo City at Guimaras. And the rest ng Panay Island hanggang dyan sa hilagang bahagi ng Aklan, kasama ng Rojas City, magiging katamtaman maaraw at hot humid din ang panahon despite na nagiging partly cloudy and mostly cloudy at all times. Magiging katamtaman din ang buong Leyte at ilang bahagi ng Eastern Samar. Pero nakataas ang forecast sa inyo at least localized thunderstorms sa hapon po o sa gabi. Well, asahan ng heavy rain showers at kalat-kalat din na pag-ulan ang buong Zamboanga Peninsula na yan, kasama ng isla ng Tawi-Tawi hanggang Hulusulo na yan, Zamboanga City at most of Zamboanga del Norte at Sibugay. Nakataas na nga po yung rainfall at thunderstorms. Base na rin sa data feed ni Pag-asa na binasa natin kanina, nakataas yan sa buong Zamboanga Peninsula. Kalat-kalat yan, kabilang na ilang bahagi ng Misamis Oriental, Lanao Region at ilang parte po ng bandang Caraga area, bandang Surigao po yan, ilang bahagi ng Bukidnon at bandang Sorsogon area. Especially dito sa bandang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, pababa na ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, General Santos, hanggang dyan sa dulo ng Sarangani Island, dyan sa may bandang patawid ng Jose Abad Santos. Moderate to some heavy rain showers mga aasahan natin dyan na may kasamang localized thunderstorms. At ganun din silang bahagi ng Davao Region, kasama na ang Davao del Sur, Davao del Norte, mula sa bandang Panabo, papasok na yun ng bandang Maco or palayo dito sa bandang Lupon ng Davao Oriental. Magiging maulap pero hot humid na panahon ang umiira sa Davao de Oro at Compostela Valley, pero expected ang kalat-kalat na mahihina at moderate na pag-ulan ngayong hapon o sa gabi o madaling araw. Expected din ang rest ng areas ng eastern sections ng Mindanao, kasama na ang buong Caraga area mula Agusan del Sur hanggang Surigao del Norte, partly to sa Musicao de Tayo at asahan ang mga localized thunderstorms na may mga light to some moderate rain showers. Ganon din ang rest ng bandang Northern Mindanao, medyo katamtaman, hot humid na panahon din at sa maghapon asahan din ang localized thunderstorms. Mula naman sa South Luzon, mula Masbate hanggang Romblon and the rest ng Bicol Region, mas maaraw tayo. Katamtaman ang panahon, partly cloudy at some musikaw di lamang sa maghapon ng iral. Kaya asahan ang mainit na panahon, dulot pa rin ng easterly trade wind natin sa silangan na ng Southeastern Luzon at Eastern Luzon area.
Kasama na ang Mindoro at most of Calabarzon area, damay pa rin ang Metro Manila, Bulacan, hanggang sa extreme Nodo Luzon na po yan, although nag-accumulate ng mga party cloud dito sa Musikaw dito sa bandang kanluran ng Nodo Luzon. Pero asahan pa rin ng more than 44 to 45 degrees Celsius ang ating magiging heat index sa halos buong Nodo Luzon, kasama na ang Metro Manila area. Swertehan na lamang kung pumasok po yung 50% chance natin na uulanin sa Metro Manila, at least medyo maibsan ang grabing init. Pero dahil mababa ang water vapor sa Luzon, well, mas mangunguna pa rin ang napakamaaraw at maalinsangan na panahon natin ngayong araw sa Metro Manila at the rest ng Nodo Luzon. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector as of 8 o'clock a.m. Well, ang kanyang central air pressure na ngayon, itong si Invest 99W, under tropical depression category na siya na itinaas ng International Weather Agencies, pero kahapon itinaas na ito ng Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa as tropical depression nga po. At ang kanyang central air pressure base sa kanyang 1 minute average ay 1,004 hectopascals, maximum sustained wind at 46 km per hour at bugsong umaabot ng 60 km per hour. So kung ipapasok natin yan sa conversion ng 8-hour period sa computation ni Pag-asa, malamang ay nasa 60 km per hour na po yung initial wind speed natin yan at bugsong umaabot ng 70 to 77 km per hour ang bugso niya. Kung i-compute natin yung 8-hour average po yan. Pero kung yung 10-minute average natin base sa 1 minute, nasa 41 km per hour lamang yan at bugsong umaabot ng 53 km per hour. Wala pa siyang initial sa ating TC sector, pero malinaw naman dito sa ating mapa, kumikilos ito pa north-westward sa mabilis na kilos na 20 km an hour yan. Dahil nakita natin yan kay Japan Meteorological Agency dun sa pinakadata niya dito sa ating tropical cyclone forecast and cyclone and forecast. Diyan po makikita yan. Kaya hindi tayo magmimintis sa ating tropical cyclone monitoring. As of 8 o'clock, ang layo niya ngayon mula sa Tandag, Surigao del Sur, ang reference point natin ay naisukat na natin yan, i-report na natin yan, pero ulitin lang natin na sa around 1,250 km east ng Tandag, Surigao del Sur, malapit sa gitna sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At gaya natin sinasabi, pahilagang kaluran po yan at inaasahan nga po natin base sa ating analytical analysis ng ating tropical cyclone track combination. Ina-expect natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility within 48 hours o bukas po yan, siguro mga bandang tanghali o bandang hapon. Depende sa magiging movement speed nitong si 99W. Yan. If I'm not mistaken, ang magiging international name ni 99W ay Jangmi. Na kung pabasahin nyo po yung meaning ng Jangmi, yan ay international Korean word na ang ibig sabihin ay pulang rosas yan. Yan, madalas natin naririnig yan sa Korean novela. So yung Jangmi, na mabilis sila magsalita. Yung Jangmi, gano'n. Tapos may hawak silang pulang rosas pag binibigay dun sa kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga partners. So naririnig natin madalas yan. So yung Jangmi, matik, very commonly ginagamit yan sa mga Koreans, na ang ibig sabihin ay pulang rosas yan. Yan yung international name niya. Pero pag pumasok yan bukas, mga bandang tanghali siguro o hapon, estimated ahead of time po yan magbabago pa yan. Depende sa movement speed. Tatawagin sa local name na Domeng naman sa atin sa Pilipinas. Yan. At posible itong mag-tropical storm kagad sa loob ng 24 oras at maaaring umabot ito sa severe tropical storm bago o pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility siguro mga bandang bukas siguro. Ayon sa DeepMind AI, ay nasa nating papalo na yan ng mga around 98.2 km per hour or 92 to 98 km per hour ang kanyang maximum sustained wind. So, posibleng maging severe tropical storm yan bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas siguro ng bandang umaga or bukas ng bandang hapon po yan. Yan po yung initially natin. At sa Japan Meteorological Agency naman ay hanggang tropical storm bago pumasok ng PAR, at least around 72 km per hour. So, tropical storm pa lamang po ito. Siguro pagpasok pa lamang ito ng PAR, bukas aabot yan ng bandang 90 km per hour, which is pasok sa severe tropical storm. Yan, north-northwest yung direction niya. Yan, kahit na wala tayong data rito, nalalaman natin dito sa data feed yung magiging direksyon ng bagyo. So, hindi tayo nagmimintis sa data. Yan,
dito north, dito west-northwest. So northwest, west-northwest yung magiging kilos niya just in case mag-miss out tayo sa data ng ating TC sector. So hindi tayo magmimintis. Yan. At mula naman sa data PD Pag-asa, makita natin yung sequence ng galaw. Base dito sa data PD Pag-asa, makikita natin mga bandang hapon or bago maggabi, papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan o. Nag-adjust na siya mga bukas po ng mga, ayun nga po, siguro between tanghalian o bandang hapon po, bago mag alas 8 ng gabi or between Yan, depende na lamang po yan. Pero malinaw naman po yan, bukas ayon sa petsa niya, nakalagay naman po yung petsa. Yan po yung magiging direksyon niya. At under tropical storm category po siya. Then pagkapasok niya ng PAR, bukas, and then kinabukasan po yan ng mga Friday, naasahan na ito ay magsisevere tropical storm daw ayon sa data feed ni Pag-asa. So magsisevere tropical storm siya bago mag-Sabado. So mga bandang Friday, estimated ahead of time niya. And then, posible naman siyang mag-typhoon category siguro by Saturday siguro ng bandang hapon o gabi or May 31. So, siguro sa mga huling dalawang araw, posible itong mag-severe tropical storm to typhoon category. Yan, para mas estimated natin. Kasi maaari pang magbago yan dahil extended forecast na po yung tinutukoy natin yan. So siguro mga 2 araw bago matapos ang month of May, ina-expect na posibleng tumungtong pa siya sa mas malakas na intensity into severe tropical storm to typhoon category. Pero base naman dito, walang nakikitaan na didikit o lalapit man lang sa anumang malalaking kalupaan ng Pilipinas. Ang delikado nga lang dito ay yung ating habagat o southwest monsoon na mahahatak ng bagyo. Habang ito'y kumikilos paitaas din unti-unti ang hatak sa ating habagat. Magsisimula muna sa may bandang Western Mindanao yung mga pag-ulan, simula siguro bukas, and then paangat na ng paangat yan, pa Visayas, pa Southern Luzon, hanggang sa pag nandito na yan sa bandang 30 na siguro ang 31, tsaka na naman natin siguro mararamdaman sa Metro Manila ang malakas na habagat dito. So kung mangyari man yan, palalakasin ito ang habagat dito sa most western sections ng ating bansa sa Luzon hanggang Southern Luzon. Yan. Yang area na yan typically ay aasahan natin na yung habagat range, yung lakas ng habagat, magpapalakas yan dito sa Timog Kanluran. At dyan malamang bago matapos ang month of May, makakaranas na tayo ng malakas na habagat. Siguro dyan pa lamang siguro i-declare ni Pag-asa na talagang tapos na ang seasonal ng hot dry season. Doon pa lang siguro i-declare ni Pag-asa na habagat season na. Depende yan dahil epekto kasi yan ng bagyo, so hindi natin masabi pa kung i-conclude yan ni Pag-asa. Pero dahil epekto kasi yan ng bagyo, hindi pa natin siguro masasabi pa na magiging tag-ulan pa. Dahil pag nawala yung bagyo na yan, posibleng humina rin kagad yung habagat dito or maaaring magtuloy-tuloy na. So depende po. Obserbahan naman yan hanggang sa unang linggo po ng June, which is probably masasabi na nating taghabagat season na natin. Dahil pagpasok po ng June talaga, diyan na tayo makakaranas ng mga mas madalas na mapag-ulan kasama sa Metro Manila. So yan po yung pinaka-initial track ng ni Pag-asa At ito naman kay Japan Meteorological Agency, ganito rin ang kilos niya. Yan. Wala rin nakikitaan na ito ay tatama sa anumang kalupaan ng bansa kahit na napakalawak ng cone of uncertainty niya. Kung titingnan natin yung combination nilang dalawa, mapapansin natin halos pare-pareho sila ng DeepMind AI ni Pag-asa yan, at ng Japan Meteorological Agency na halos iisa ang kanilang forecast track po. Yan. Wala pa kay Joint Typhoon Weather Center, hindi pa naglalabas si Joint Typhoon Weather Center dahil gaya nating sinasabi ay 1 minute average po sila. Usually nahuhuli na sila kapag pumasok na po yung 8-hour period na computation. So pansin niyo po, di ba? So yan po, antay natin na lumabas pa yung pinaka-forecast track ng Joint Typhoon Weather Center pa. Usually mahuhuli talaga yan. Pero makikita natin halos iisa lang ang galaw ng tatlong ito mula kay DeepMind. Ito din po yung cone of uncertainty niya. At makikita natin halos wala rin nakikitaan na didikit sa anumang malalaking kalupaan ng Pilipinas. Kay Japan Meteorological Agency, ayan po. Ganon din na makikita nyo yan sa website ni Japan Meteorological Agency.
at ni Pag-asa. So halos iisa ang kanilang forecast track. So wala tayong magiging problema na tatama itong bagyong ito, kaya lang yung habagat naman na palalakasin ito ang magdudulot ng malawakang ulan sa atin. So paghandaan pa rin natin ang mga idudulot na pagbaha nitong na may international name na jamming o red rose. So yung pang paghandaan natin nitong darating na weekend, lalo na sa bandang Mindanao, kayo muna makakaranas niyan, at ito po yung pinaka central flow niyan. Medyo upward low convection, tanaw na, pati yung low level, at yung pinaka-wrapping, malakas na po ang sirkulasyon. So probably, isa na talaga siyang ganap na bagyo na, at malakas po yung higop niya sa monsoon trap o yung habagat dito sa Timog Kanluran niya. Napakalakas ng southwestern quadrant niya ng hatak sa southwesterly surface wind flow. Napakalakas po. So kahit i-activate natin yung Dvorak technique, makikita na natin ang center C ng bagyo. Ayan, yung center C ng bagyo, tanaw na siya. Yun, oh. So natatanaw na yung center C niya, at ito po yung outward C, yung pinaka-inflow. Yan, ito po yung inflow niya sa ilalim. Yan, ito po yung southwesterly surface wind flow. Ang lakas na nang nahahatak sa kanya. So malakas ang kanyang intensification sa loob ng 48-hour period. So no worry, wala na tayong dapat ipagtaka pa, o wala na tayong dapat alalahanin na kung bakit aabot o posibleng lumakas pa ito into severe tropical storm to typhoon category po. Hindi na natin pagtatakan pa, o wala na tayong duda pa kung bakit. Siyempre, nasa dagat siya at napalaki ang water moisture na mahahatak niya. Mula sa ating tropical cyclone intensity forecast po, base na rin dito, ay posible pa itong umabot sa category 1 typhoon sa loob ng 4 o hanggang 5 araw po. Ayan, o. Mga 3.5 to 4 days pagitan, posibleng umabot na ito sa category 1 typhoon between 125 km per hour o 124 to 125 km per hour na category 1 typhoon category. Yan. Sa ngayon, ang nakikita pa lang natin hanggang severe tropical storm ang medyo nasisiguro natin, dahil yan po yung lumalabas na empirical forecast ng mga iba't ibang weather agencies sa ating tropical cyclone track combination. Malinaw naman na ipinapakita dito mga folks. Ayan. So ganun din naman din dito, malinaw din naman ang pinapakita mga folks na halos hanggang severe tropical storm to typhoon category din ang nakikitaan natin dito. Ayan, o. Severe tropical storm kay JMA, ganun din severe tropical storm to typhoon category. Kay JMA, typhoon category din. Pero kay DeepMind AI, napaka-exaggerate, super typhoon naman dito kay AI. Well, dahil 1 minute average yung computation yan, so i-minus lang natin into 10 minute average, malamang nasa typhoon category lang din yan. Kasi naka 1 minute average kasi yung competition ni DeepMind. So, ganun na lamang yung assumption na yung super typhoon nito, typhoon category lamang yan sa 10 minute average. So, halos ganun din. Pare-pareho po yung lumalabas na senaryo na ganun ang ilalakas o ganyan ang aabuti na ilalakas nitong si Doming kapag pumasok nito ng par bukas. So, yan po yung pinaka-initial. Ito po yung tropical cyclone forecast track error. Yan. So, nakukuha na automatic, napoprocess ng ating webpage yung most accuracy ng forecast track, which is yun yung method na ginagamit ni Japan Meteorological Agency, which is ating napag-aralan yan. And ito po yung pinaka-best track na magiging forecast track ni Japan Meteorological Agency, which is ito nga po yung lumalabas sa pinaka-forecast. Ayan, yan din po yung pinaka-output. Sa pinaka-ensemble naman, makikita natin halos malawak yung kanyang cone of uncertainty, pero makikitang malayo o halos walang nakikitaan na ito'y didikit man lang sa iba't ibang bahagi ng bansa. Walang halos lalapit o didikit. So, yun lamang ang medyo good news mga folks. Ang medyo bad news lang sa atin, yung magiging epekto po sa paghatak sa habagat. Yan lang po ang pinaka magiging worry lamang natin. Yung palalakasin kasi nito yung habagat, yun po yung magiging problema natin, which is dapat nating paghandaan mga folks. At dahil halos iisa ang nagiging forecast, except kay Joint Typhoon Weather Center, wala pang pinapakita sa ating mga ensemble tracks at mga cyclone tracks. Makikita naman natin sa bidang mga computer models ng mga iba't ibang weather agencies gaya ni GFS. Halos pare-pareho na po ang lumalabas dito. Ayun, o, ganun din ang pinapakita ni GFS. Kay ECMWF, ganun din. So, napakataas na po ng confidence ng forecast
na ganyan na po ang magiging kilos nitong si Pre-Doming. Yan. At palalakasin nito yung habagat sa Timog Kanluran, so magiging malawakan po ang pag-ulan natin mula Mindanao, pataas na yan ng bandang Southern Luzon. At sa mga huling 2 araw ng May ay aabutin o posibleng abutin din tayo ng malawakang pag-ulan dahil sa paglakas nito sa ating habagat. Yan, palalakasin niya yung habagat dito sa bandang south ng areas ng ating bansa. Then pataas po yan sa Timog Kanluran. So yan po ang paghahandaan natin mga folks. Yan, mula sa pinaka-global spectral model, iisa lang din na lumalabas at very obvious naman sa pinakita natin sa tropical cyclone sector. Yan. Dito makikita natin exit ito ng PAR mga bandang June 1 or June 2 pa. Yan. Siguro mga June 2 na yan tuluyang exit ng Philippine Area of Responsibility dito patungo sa may bandang Okinawa Islands, Japan. So meron na tayong initial extended long range forecast na exit na ito ng Philippine Area of Responsibility kagad by June 1 or June 2 ng unang linggo ng June 2026. At makikita natin habang umaangat ito o umi-exit ng PAR, siya namang paglakas ng ating habagat. Ayan o. Umaabot hanggang Metro Manila daw yung inflow ng monsoon trough kasabay ng southwest monsoon, southwest monsoon o enhanced habagat. So, yung mga area na yan ay paghandaan natin ha. Posibleng magkaroon tayo ng mga pagbaha dyan. So, be prepare na lamang po. Mapapaaga po na magche-check ang ating inang kalikasan kung na-improve ba yung flood mitigation na ginagawa ng ating gobyerno. Diyan natin malalaman kung epektibo ha. Dahil maaga pa lamang nagpapakita na senyales na magbubuhos ng malawakang ulan ang halos iba't ibang bahagi ng bansa. Yan, makikita naman natin dito sa pinaka-animation range. So, malinaw naman sa TC strike probability, walang nakikita ang strike probability sa Pilipinas, pero asahan natin yung habagat ang magpapa-epekto po dyan mga folks. Ayan o, maging sa 144-hour period po yan. June 1, yan. Then, magkakaroon ng enhancement ng ating southwest monsoon habang umaangat itong si 99W or Pre-Doming. Palalakasin ito yung habagat. Then, magkakaroon ng mababang atmospheric pressure. Mukhang dito na tayo uulanin mga folks kasama ang Metro Manila. Sa West Pacific Basin, mataas na po. Very cyclonic na po yung indication. Yan. Strong, moderate to strong cyclonic na po talaga siya. Ayan na siya, yung pinaka-wave. At very favorable na po yung cyclonic event. So wala na tayong magiging komento dito dahil very positive na po o very highly confidence ng forecast na ganyan din ang lalabas. Ayun o. Yan din na magiging kilos niya. And then kasabay ng paglakas ng ating habagat habang kumikilos pa hilagang kanluran yung bagyo. Yan o. So malinaw na malinaw yan mga folks. And then by first week po yan ng June, mula sa seasonal rains forecast natin, yan, mapapalakas na po yung habagat. Mukhang magiging tag-ulan na tayo sa unang linggo ng June. So, malino naman, mataas ang ating tropical cyclone strike probability between 30 to 40% kasama ang Metro Manila. Yan, hanggang dito sa may bandang Mimaropa. So, mga first week talaga ng June ay mukhang uulan-ulanin na po tayo kasabay ang Metro Manila. Malinaw dito sa indication ng ating weekly tropical cyclone subseasonal range forecast according kay ECMWF. Samantala sa ulan lindol, well, mukhang may kakapasok lang kanina, mga 1 hour ago na may mahinang paglindol. And the rest naman mukhang mahihina lamang yung mga earthquakes na naitala natin so far. Yan, madalas lang nagkakaroon ng centric noise dahil yung current ng ating kuryente nagda-drop off na naman, kaya nagkakaroon tayo ng seismic noise. Nadetect kasi yung parang malakas na attachment ng current sa ating mga poste, so nagkakaroon ng signal noise na nasasagap ng ating seismometer. However, malalakas o wala tayong makikita dito na malalakas na lindol na na-detect mula kahapon. Puro mga minor lamang na lindol ang naitala natin since 1 hour ago. So sisilipin natin yan sa data feed ni PBox. Yan. Mula kaninang madaling araw, wala naman tayong magnitude 4 na nai-record dito. At probably bandang Pangasinan po nagkaroon ng pagyiyinig. Ayan. Since 11:15 AM, magnitude 3.4 po ito. So, kaya na-detect ng konti sa atin sa Metro Manila. Na-detect na aking seismometer sa may bandang Pangasinan. Nagkaroon ng medyo minor na pagyinig po dyan. But anything else, wala naman tayo naitala na magnitude 4 mula kaninang madaling araw. So, wala naman masyado magiging problema maging sa labas ng ating bansa. Walang masyado tayong na-detect dito. At wala namang nakataas na tsunami warning so far.
Wala tayong nakataas na tsunami warning. Yan. Dito sa mostly bandang Amerika lang ito. Yan, sa may bandang Alaska lang or Chile. Mapakalayo naman yan at walang indicated tsunami sa atin malapit sa Pilipinas. So wala tayong masyadong problema. At mula naman sa ating historical earthquake data, para mabilang natin yung total earthquake ngayong month dahil ilang araw na lamang ay June na po. Yan. Binalik na raw yata sa normal yung tag-ulan sa June at pasukan sa June, sorry. So hopefully is mag-normalize na po. And then tingnan natin yung month of May 2026, ang total earthquakes na natin ngayon ay nasa 909 total earthquakes na po. So positively aabot talaga ng 1,870. Dito is magnitude 2.0 pataas, 32 sa magnitude 4, 6 ang magnitude 5 at isang magnitude 6.0 pataas. At gaya na ating sinasabi parati ay mataas po yung cluster ng earthquake sa area na ito sa timog silangan ng Mindanao sa northwestern part ng Luzon. Yan ang lagi natin tututukan, malakas po yung pressure points sa mga area na yan. At hindi naman tayo nagkakamali kapag nagkakaroon ng mga minor earthquakes to moderate earthquakes. Typically sa mga areas na tinutukoy po natin. Kaya alisto po tayo sa mga area na to. So sa mga nagtatanong, apektado ba ang bandang Palawan at Zamboanga Peninsula? Hindi masyado, maniitan lamang, lalo na sa Palawan. Although kokonti, pero dapat pa rin nating mag-iingat pa rin po tayo. Dahil alalahanin natin, tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihinang paghihinig dito sa bandang Bogo, Cebu pa rin. Umabot na nga po sa mahigit 40 clustered earthquake dyan sa parte ng Bogo, Cebu. So tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihinang paghihinig dyan sa bandang Bogo, Cebu po. Kaya patuloy pa rin nating magiging alisto, mapagmatsyag po tayo anytime para handa tayo kung sakaling magkaroon ng mas malakas sa rupturing ng lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto natin malaman ngayong tanghali sa ating report. At expected pa rin natin na makakaranas pa rin tayo ng mas maaraw at mas maalinsang panahon gaya na lamang dito sa amin sa Caloocan. Asahan pa rin natin na grabe talaga ang init pa rin ngayon dito sa Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.